Sa linya natin si Attorney Ariel Linton, Spokesperson Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB. Ito pong anti-sardinas policy. Ang ating pag-uusapan po ngayong umagang ito. Magandang makinig ngayon yung mga nananakayan, Weng. Yan, yung mga nasa public transport. Ito po'y may kaugnayan po sa inyo. Attorney Linton, magandang umaga po sa inyo. Si Joel, si Weng po ito. Good morning po. Magandang umaga po Sir Joel, Ma'am Weng at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Naalala ko tuloy yung aking panahon na ako'y nagka-college, Weng. Oo. Diba? Naranasan ko rin sumabit sa jeep. Sumabit sa jeep, Oo. tapos talagang yung kalahati ng pet mo. Diba Upong 5 tawag doon. Tawag doon upong 5. Para 5 lang binayaran mo. Totoo yan, oo. Dahil sa sobrang siksika na, Totoo. yung pang-8, minsan ginagawang siyam ng mga traditional jeepney. Ewan ko, paano ba itong polisiyang ito? Ito ba'y nakatuon lang sa mga traditional jeepney o pati yung ating mga modern jeep kasali po rito, Attorney? Kasama po lahat. No? Alinsunod po sa direktiba ng Department of Transportation Secretary Vince Dizon at ito nga po ay ini-implement na nga po ng LTFRB sa panguna ni Chairman Attorney Jojo Guadis, ang mga public utility vehicle operators are directed to strictly adhere and comply with the allowable passenger capacity of their PUV and to existing policies of and the OTR. So ibig sabihin po, lahat po ng PUV, hindi lang po yung mga traditional. No? So kasama po dito yung mga UV Express, public utility jeepneys, yung traditional at ng modern jeepneys, public utility buses, yan po, kasama po yan. Kasama po yan. Well, may mga nagtatanong po sa amin, paano yung tricycle? Yan po ay ang LGU po, the respective LGU ang may direktiba dyan at sa kanilang mga ordinansa, I'm pretty sure na meron naman po mga anti-overloading provisions doon. Mm-hmm. So, kasi po yung sa mga tricycle, yung nga po yung mga nakakarating nga po sa amin, yung napakaraming elemental students ang isinasakay, so yan po ay ang LGU po ang nagbabantay po sa kanila. Ano bang average? Kung halimbawa jeep ang pag-uusapan natin, Joel, ano ba yung average na dami ng pasahero dapat? Tigsa 10 ba magkabila? So 20 kasama yung driver tapos 2 sa harap na pasahero. So bali 13 or 14? Tama po ba yan? Iba-iba po yun. 24 pala. Iba-iba po yung maximum seating capacity ng mga PUV, no? So depende po 'yun sa sasakyan at yung tinatawag nating allowable maximum capacity based on the manufacturer's specification. Bigyan ko po kayo ng halimbawa sa UV Express. Yung pong AUVs, yung katulad po ng Isuzu Crosswind, Highlander, 9 passengers including the driver. Yung mga regular van naman po, 10 passengers including the driver. Yung mga extended van, katulad po ng mga Nissan Urban, Hi-Ace Commuter, 12 passengers including the driver. But yung nga po, pinaka-importante yon that the passengers must not exceed the allowable maximum capacity based on manufacturer specification. Kung halimbawa, ano man po yung dami ng specs ng sasakyan, Attorney Linton, ibig sabihin, kung ano lang yung upong sakto, yun lang yun. Bawal yung nagpapaupo ka sa gitna ng jeep, bawal yung nagpapasabit ka sa gitna ng jeep. Ay sa likuran ng jeep. Sorry. Yung po mga traditional jeepneys, depende po yan. Yan meron 6, 8. So it probably be 12 to 32. Ganun din po yung modern jeepneys. Ngayon, meron pong mga nagtatanong, makakakita po tayo nakatayo sa mga modern jeepneys. Meron po. Meron nakikita ganun Meron pong Department Order dyan 2023-022 that the standing passengers are permitted. No, the number must not exceed 5 person per square meter of the available standing space. So yun po yun nasa Department Order ng DOTR.
na passengers are permitted, but yun nga, 5 persons, not to exceed 5 persons per square meter of the available standing space. Okay. Wala namang ginagala na square meter sa bus eh. Kaya nga eh, yun nga yun eh. Oh. Dikit na yung mukha mo sa salamin, attorney. Hello, attorney? Ayun. Yan. Oh. Kaya nga po nagkaroon ng paalala ang DOTR at LTFRB to strictly adhere to this existing policies against overloading, and which we call anti-sardinas, no? Na kasi kaya po tinawag na sardinas dati, yung nga po yung dating, kung familiar po tayo dun sa packaging ng sardinas dati na parang dikit-dikit nga po na yung mga sardinas na parang, so ganun po yung Okay. Ngayon, ang purpose ng ahensya at ng departamento, no, is for the convenience and safety of the passengers. No? Kaya kailangan po rin pangalagaan talaga yun. Even na sabihin natin, okay, mas malaki kikita niya, pero that's not the point. The point is, as a public utility vehicle, mas paramount po yun pong ating pong pangangalaga sa mga pasaherong sumasakay po sa public transport. Okay. Siguro ito lang, attorney. So, sa traditional jeepney, hindi na tayo ngayon, bawal na pagka nakakita tayo ng sabit. Bawal po yun. Huhulihin po sila. Tama ho ba? Opo, meron pong, ano po yan, no? Meron pong tinatawag yung Joint Administrative Order. Yan po, meron po mga imposition of corresponding fines and penalties under the JAW na nagmumula po yan sa multa, at kung yan talagang talamak at sunod-sunod, no, ay maaaring masuspend o makancel yung kanilang... Mamaya pag-uusapan natin yung multa. Pero attorney, so ngayon, bawal pong makakita tayo ng jeep na merong sabit. Kasi usually, Weng, sa mga traditional jeepney, makikita mo overloaded pagka meron sabit. Totoo yan. Kasi pagka pinagsiksikan yung doon sa upuan mismo, hindi mo naman mapapansin yun na overloaded sila. Makikita mo lang sila pagka may nakasabit na tao. Pagka modern jeepney, pagka nakakita tayo ng tayuan sa loob, overloaded na yan, attorney. Depende kung siksikan. Siksikan. Depende po. Yung nga pong pinapayagan parang sila hirap pong ipatupad niyan. Correct. Hindi ho ba? Ito na lang. Ito, Joel. And Attorney Inton, ito na lang. Yung staff namin si Romel, sabi niya, kakukommute niya lang ngayon. Modern jeepney ang sinakyan niya. Biyaheng 5th Avenue to G. Araneta. Sobrang siksikan, hindi na raw po maisara ang pinto kasi punong-puno ng pasahero. Anti-sardinas na yon. Modern jeepney yon, attorney. Opo. Yan po, maaari po silang ma-apprehend po niyan, mahuli. Mahuhuli. Okay. Dito sa pinalabas na direktiba ng departamento at ng LTFRB. So kailan po inagsisimulang ipatupad dito, attorney? Kasi natanong ko yan dahil maganda yung policy in fairness, Joel. At agree tayo dito kasi gusto naman natin, nagbabayad yung commuter natin. Maaliwalas yung biyahe, hindi ba? Bayad yan eh. Plus, nasa prangkisa nila na hindi lang ligtas kundi komportable ang biyahe ng inyong pasahero. So, kailan niyo ipapatupad ito at paano ipapatupad? Kasi ang susi dito ay doon sa implementasyon, Attorney Inton. Opo, ito ay as we speak, implementable na po ito. In fact, noon pang yung mga binanggit po natin mga polisiya, yung matatagal na polisiya na po ito since 2017. So it's really a strict a reminder for strict adherence na mag-comply po sila. At meron din po kaming konting paalala sa ating pong mga pasahero na kasi iba sabi sinusbayin nila pero ang mga pasahero sakay pa rin. Uunawaan po natin na gusto po nilang mabilis na makasakay. Pero sana po ang ating mga pasahero, tingnan na rin po natin yung ating mga kaligtasan at yung kapag sumasakay tayo sa public transport. At tingnan din po natin yun namang mga ibang pasahero na nauna na sa sasakyan, magiging hindi
uncomfortable naman po sila. Lalo pagka aircon, siyempre, sa dami ng nakasakay doon, talagang umiinit na rin. Okay. Ano yung indikasyon kasi na malaking problema natin sa transport, di ba, Attorney Inton at Joel, na kaya nagkakaganon, nagkakasabit-sabit, kahit delikado, kulang tayo ng sasakyan, lalo na pag rush hour. Ang premise hindi ba? po, kaya natin pinapatupad dito, we have enough, tama ho ba? Tama ba? Sapat ho ba yung ating public utility vehicles at hindi tayo kakapusin? Kasi sinasabi nga, kapag ka rush hour, Weng, Totoo. di mo may iwasang sumabit-sabit. Gusto mo umuwi Oo. di ba? Attorney, Apo. may sapat ho tayong, meron pa sapat tayong sasakyan, PUVs, to accommodate at hindi ho magkaroon ng siksikan. Well, sapat naman po yan. Talagang pagdating po ng rush hour, contributory din po kasi yung traffic na minsan hindi po kaagad nakakabalik. Yung turn around, oo. Yung ating mga sasakyan para kumuha ng pasahero. Iba naman na hindi naman natin linalahat, pero may mga report yung mga nagka-cutting trip. So ang expectation natin dito, siguro medyo maabala pag uwi po ninyo kasi pagbabawalan na po kayo na sumabit-sabit at makipagsiksikan po dahil bawal po sa kanila at dapat hindi payagan ng driver, Weng, for safety reasons. Magkano ang multa, attorney? Nasa jaw po yan eh. If I remember it correctly, yung first offense is 5,000 pesos. Malaki ang babayaran ng mga chopper. Overloading po. Pero, overloading. I'm not sure with the amount, pero nandun po yun sa Joint Administrative Order number 2014-01. Tapos ano yan, tumataas kapag paulit-ulit ang violation. Opo. Okay. Siguro tsaka alam naman po ng mga enforcer ng LTO at saka ng MMDA kung saan yung mga lugar na, halimbawa sa Cubao, grabe doon ang sabit pagdating ng alas 6 ng gabi palalim ng gabi, attorney. Alam natin kung saan yung mga lugar na talamak yung sabitan, di ba? Sa mga jeep. So siguro, proactive na lang, Joel, bantayan na natin yung mga lugar na yon. Di ba? Opo. Yung mga sasakyan na patok sa Marikina, grabe doon magsabit, Joe. Opo. Totoo yan. Oo. Opo. Doon siguro sa pilahan, maaring mas manageable yung problema to sa pilahan dahil kapag pilahan, pag puno na, umaalis na yung sasakyan. Pero doon po on the road, doon po yung kalimitan na may sumasabi. Sige, abangan natin yung mga development at yung implementation nito, attorney, ang aming babantayan. But in the meantime, salamat po sa oras ninyo. Mag-ingat po kayo at magandang umaga po. Salamat po, attorney. Maraming salamat po. Salamat. Ako, tingin ko, Weng,